Station Tulong USA. Maraming salamat mga kabalabino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Bahagi ng paglilingkod ng pambayan na Utusan.tv ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagpo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At ito po ay patutunayan ko mamaya-maya lamang. Pero nais ko muna kayong kumustahin. Nais ko muna ipaabot sa inyo aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa hospital, nasa kanilang mga boarding houses, nasa disyerto, nasa assignment, kung nasaan man kayo sa ibabaw ng mundo, ipinaabot ko ang aking personal na dalangin. Sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. Kanina lamang ay nais kong ibalita sa inyo mga kabalibino. Kanina lamang ay binuksan ko ang software na nagmamonitor sa kung ilan na bansa ang nanonood at manunood at nakabukas ang kanilang mga internet TV sa kasalukuyan na nanonood sa ating Utusan.tv. Mga kapilipino, ay ito ang nasa software ngayong araw na ito na nagmamonitor sa ating istasyon. Ang nanonood sa ating website ngayon na nanggagaling sa loob ng Facebook ay umaabot sa 72 countries. Ang 72 countries na ito mga kapilipino ay nangunguna ang 10. Babasahin ko yung nangunguna ang 10 na nanonood ngayon mga kapilipino, no? From the 72 countries, ang nangunguna ay ang US. Ang pumapangalawa ay Philippines. Pumapangatlo ang Saudi Arabia. Pumapang-4 ang Australia. Pumapang-5 ang Canada, pumapang-6 ang UAE, pumapang-7 ang United Kingdom, pumapang-8 ang Japan, pumapang-9 ang Kuwait, at pang-10 ang Hong Kong. Ito ay yung mga 10 na nangunguna mula doon sa 72 countries na nanonood, nakabukas ang kanilang mga internet mula sa kanilang Facebook. Ngayon mga kapilibino, ito ay ang software na SGMon na hinahire ng ating himpilan para mag-monitor sa ating mga nanonood. Samantala, sa kabilang dako naman sa YouTube, ay nadagdagan na isang country, mga kapilipino, from 100 the other day, na nagbubukas sa YouTube na inilalagay ko ang ating mga videos, ay naging 101 today. At ang naidagdag ay ang Bahamas. Kaya pala meron tayong mga kapilipino at ka-OFW na nasa Bahamas. So, we have 101 countries ang nanonood at nagbubukas sa ating YouTube na video na nilalagay doon. At sa YouTube, ang mga nangungunang 10 ay ang mga sumusunod. Ang number 1 na nanonood sa ating video sa YouTube ay ang Saudi Arabia. Pumapangalawa ang Philippines. Pumapangatlo ang UAE. Pumapang-4 ang United States of America, pumapang-5 ang Qatar, pumapang-6 ang Hong Kong, pumapang-7 ang Singapore, pumapang-8 ang Canada, pumapang-9 ang Taiwan, at unbelievable, pang-10 ang Lebanon, mga kapilipino. Yan po ang mga nangunguna mga bansa na mula sa 101 na nanonood sa YouTube na kung saan ay nilalagay ng inyong lingkod lahat ang ating mga video ng show. Ngayon, ay nais kong ibalita rin sa inyo mga kapilipino na ang ating himpilang Utusan.tv ay marami ang mga nag-aalok naman din ay mga himpilan ng TV, himpilan ng radio na gusto nilang isagawa ang uri ng broadcast ng inyong lingkod dito sa Utusan.tv. May pagmamalaki ko sa inyo mga kapilipino sa kasalukuyan as of now, 5 ng Pebrero 2013, wala pa ni kahit isa na gumagawa ng ating ginagawa na internet television station na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At pwede may pagmalaki natin ito mga kapilipino sapagkat sinimulan ko ang experiment at research ng ganitong uri ng broadcast ng internet television station noong pang 2002. At naging successful ako ng broadcast 2003,
isipin ninyo, wala pa noon, mga dial-up pa lamang noon, wala pang web TV, mga Kapilipino, nagbo-broadcast ng inyong lingkod. At ako'y nagagalak sapagkat napakarami ang mga may interest ngayon na gusto nilang gayahin ang ating broadcast. At sa pagkakataon ito, bahagi ng ating paglilingkod ng pambayan ay nais kong patunayan sa inyo na tayo po ay nasa loob ng Facebook. Mark, can we go on inside our Facebook? What do you want me to do? Go on our page on utusa.tv and you want me to click the www.utusa.tv or you want me to start writing on our status box? Yeah, just don't click it. Okay, I'm going to write it down. Pumunta kayo sa inyong Facebook, mga Kapilipino, at malalaman nyo kung paano ko gagawin at malalaman din ninyo na anywhere dyan sa inyong Facebook, maaaring doon sa comment box, maaaring doon sa PM box ninyo, maaaring doon sa status box, o maaaring kung saan nyo pwedeng i-type, mga Kapilipino, sa inyong Facebook at direktamente mapapanood nyo ang utusa.tv. Dito, pakikita ko sa inyo, mga Kapilipino, no, ho? Punta tayo dito sa status box ng page ng utusa.tv at itatype ko ang www.utusa.tv. Ganyan lamang gagawin nyo, mga Kapilipino, no? At pagkatapos ay i-click nyo yung post. Pag na-click nyo yung post, lalabas ang www.utusa.tv at i-click po ninyo yon. At kung i-click ko ito, nasa loob na po tayo ng Facebook. Pero ngayon ay nasa loob na po tayo. At ngayon ay mamamasyal tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ngayon, ang ating nakatakdang papasyalan ay ang naroon si Larry Puputi. Sana ay hindi ako magkamali ng aking pronunciation. Larry Puputi or Larry Maputi o Larry Puputi. At mula sa studio na utusa.tv sa Los Angeles, California, United States of America, tayo po'y magtutungo sa New Zealand. Larry Puputi, Kamen. Magandang umaga sa iyo, kasamang Sir Manny. Dahil dito sa New Zealand, alas 10 na po ng umaga dito sa amin. At today is also a holiday. It is a declared public holiday sa amin kung saan tinatawag namin White Sunny Day today. So, basihin mo yung 72 countries na nanonood ngayon. At yung mga 101 countries na magbubukas ng YouTube sapagkat ilalagay ko ang ating interview na ito sa YouTube after 2 hours ng ating broadcast at i-replay sa utusa.tv site at ilalagay ko rin sa Facebook ang ating interview para sa ganon, yung mga hindi nakapanood, makapanood ngayon, ay mapapanood nila ang ating pag-uusap, pagkukumustahan from LA to New Zealand. Batiin mo sila! Okay, kasamang Manny, binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa nangungunang programa mo sa TV, Facebook TV, sa buong mundo na kung saan nanandyan po ang ka-OP natin. Ka-OP kasi ang tawag namin kasamang Manny dun sa programa po natin sa radyo. Ibig sabihin po ay Overseas sa Pinoy. Binabati ko po lahat kayong mga kaibigan, lahat ng 72 countries na nanonood, nakikinig sa Facebook, at yung mahigit 100 na nanonood at nakikinig sa YouTube. Sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan saan man pong mundo tayo nakadestino o nakabase. Saan ka mismo dyan sa New Zealand? Gusto ko malaman para sa ganon ay mailarawan natin sa ating mga nanonood ngayon kung saan nanggagaling ang iyong tinig samantalang kausap kita mula dito sa aking studio sa tabi ng DreamWorks. Yun nga pala, mga Kapilipino, kahapon ay yung kaibigan natin na paparazzi ay sinundan niya si Rihanna sa DreamWorks Studios kasi kalapit lamang ng aking studio, ng aming studio, ang DreamWorks at Channel 7 at Disney. Kaya nais ko ibalita sa inyo na hindi po ako ang hinahabol ng paparazzi, kundi si Rihanna. Para at least may idea ka
kung saan nakatindig ang ating studio. Ang studio ng Utusan.tv ay itinabi ng aking kapartner na si Marvin yung mga bat. Alam nyo ito, businessman ito, napakabata. Yung aking kapartner na si Marvin yung mga bat, sabi niya, Kuya Manny, total, maliit ang ating studio, itabi natin sa mga giant studios ang DreamWorks ni Steven Spielberg, Channel 7, ang number 1 na himpilan ng TV dito sa Los Angeles, at ang mga properties ng Disney. Tumabi tayo rito. So, nandito ang aming studio. Ang tawag ko rito ay, sila ay palasyo, ako ay bahay kubo, studio. Kaya ko binabanggit yan dahil siguro maalaala mo yung kwento doon sa Diwang Ginto. Ewan ko kung naroon pa ngayon sa Balarila o sa Diwang Ginto ng panitikan ng ating mga eskwelahan dyan. Naalala ko yung magkapit-bahay. Yung nakatira sa palasyo at yung nakatira sa bahay kubo, itinabi sa palasyo. Na kung bakit tumataba yung nakatira sa bahay kubo at pumapayat yung nakatira sa palasyo. Alam mo ba yung kwento yun sa Diwang Ginto? Yung kwento yun, kaya tumataba yung nandun sa bahay kubo dahil itinataon niyang kumain kapag kakain na yung nasa palasyo. Yung nasa palasyo, inaamoy niya yung, nilalanghap niya yung masarap na amoy ng ulam doon sa palasyo, kaya masarap siyang kumain. Kaya nagtataka yung nasa palasyo kung bakit tumaba yung nandoon sa bahay kubo na katabi ng palasyo. Yon, inaamoy lang niya. So, umaamoy kami rito. Baka sakaling kami ay tataba. Inaamoy namin ang environment na DreamWorks at saka inaamoy namin ng Channel 7, inaamoy namin ang environment na Disney. Baka tumaba kami sapagkat ang malaki ay hindi na lumalaki, ang maliit ang siya lumalaki. Ayan, ang aking kasabihan. So, nasaan ka riyan sa New Zealand? Okay, Sir Manny. Alam mo, ako din ay talagang na-inspired din sa sinabi mo eh. Gusto ko na rin amuyin yung lugar mo at gusto ko na rin amuyin yung nakatabi mo, no? Sana balang araw ay magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapunta dyan sa mismo sa estasyon mo at dyan po sa United States of America ang tinatawag nila. Bale, ang lugar ko ngayon, Sir Manny, nandito po tayo sa South Island. By the way, ang New Zealand po ay parang divided into two islands. Kung sa Pilipinas, meron tayong Visayas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman po sa New Zealand, nagkakaroon tayo ng tinatawag na North Island at saka South Island. Ang North Island po, Sir Manny, ay nandun po sa pinakamataas, kung saan sa Pilipinas ay Luzon. Ang South Island po ay parang dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas. So ang exact na location po namin ay nandito po kami nandito po ako ngayon, no? Sa kalukuyan po sa South Island or Southland ng South Island or dito sa Invercargill City, no? So nasa baba po kami ng mapa ng New Zealand. Kailan ka pa nariyan galing sa Pilipinas? At gusto kong saklawin na yung katanungan. Bakit mula sa Pilipinas ay pinili mo nga pala ang New Zealand instead na piliin mo ang Middle East, Canada, Europe o kaya Amerika? Bakit mo pinili ang New Zealand? Siguro, Sir Manny, ang masasabi ko dito nung nasa Pilipinas po kasi tayo, no, matagal na din po tayo medyo nagkaroon ng serbisyo. In fact, yung kwento ko sa'yo noon, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na makapag-service sa isang radio station. Alam ko, sikat ka doon kasi tinanong ko yung mga sinabi mong mga binanggit mong mga tao, sila Ma'am Sel Baisa, sila Sir John Manilili. Yung mga taga-radyo ng bayan, buong Pilipinas, kilala kanila. At sabi nila, sige nga, patingnan nga din natin sa Facebook, sabi nila. Kasi the time last week, nagkaroon po tayo ng live by phone sa programa sa radyo, sa radyo ng bayan, yung saan I think you're one of the best, best radio broadcaster sa radyo ng bayan at the time before we moved to the US. Sabi nila,
yun na, kilala kanila. At ang isang rason kung bakit po tayo nandito sa New Zealand, napili ko ang New Zealand, is that siguro destiny. Kasi although ang first na attempt ko is nag-apply ako ng isang dairy company doon po dyan sa Saudi Arabia, no? Pero medyo hindi tayo pinalad. Hindi pinalad ko in the sense na hindi ako nakuha doon sa interview. In fact, nakuha po ako. Pero nung tinignan ko kasi, yung offering nila sa akin, medyo nagmukha akong pera. Tinignan ko yung job offer, okay naman. Kasi it's related to my, to the degree na natapos po natin sa Pilipinas. Ang pagkakaiba ng Sir Manny, noong natinignan ko po yung compensation package, medyo mas mataas pa yung kinikita ko na sa Pilipinas kaysa dun nakikitain ko na dun sa Saudi Arabia. So, nag-opt ako pumunta dito sa New Zealand because dun sa mga sinasabi nila, kasi lahat kasi ng mga agency na nag-focus ng mga job vacancies, pinupuntahan ko po yan. At it so happened na natingnan ko yung nangangailangan sila ng mga dairy farm workers sa bansang New Zealand, Australia at Canada. Nataon din na unang nag-respond doon sa interview ko or doon sa application ko is a dairy employer from New Zealand. So pinili ko na po ang New Zealand na pumunta dito at mag-work. Kailan ka pa nariyan sa New Zealand? Noong nag-apply po ako ng work visa sa Pilipinas, sa Manny, and then nag-grant ko yan within 2 months. So, nandito ako ng New Zealand noong February 11, 2009. So magpo-4 years na po ako sa February 11. Itong darating na February 11, dito sa New Zealand naman. Ilan na taon ang kontrata mo diyan? Bale ko kasi sa Manny, nung una kong punta dito, I was given 2 years and then another 2 years and then usually ang binibigay ko nila is 2 years every contract. 2 to 3 years, depende po yan dun sa application mo at dun sa kontrata na ibinibigay po ng yung employer. Magbalik tayo. Ginagawa. Okay, go ahead. Go ahead. Kasi ang ginagawa po namin dito, 3 months before the expiration of your work visa, kung hindi ka pa permanent resident, you have to apply for another work visa. Ito po ay pag ibabase po ng New Zealand Immigration Officer yung number of years of your visa dun sa kontrata na ibibigay ulit ng iyong employer. Maliban na lang kung gusto mong lumipat sa ibang employer, then that's the time that you have to make some adjustments kasi depende rin yung, may mga employer kasi na nagbibigay lang sila ng 1-year contract and then you have to renew for every year, mga ganun, Sir Man. Mula sa Pilipinas, saan ang iyong pinanggalingan? What I mean, ang iyong probinsya para at least malaman natin, ma-tie up natin sa damdamin ng mga OFWs na nasa Mindanao, nasa Luzon at nasa Visayas. Saan ka sa Pilipinas? Opo, Sir Manny, I am in the northern part of the Philippines o dito sa Northern Luzon, particularly in the Cordillera Administrative Region or CAR, dun po sa probinsya ng Apayao, bayan ng Flora at Pudpul Apayao, Sir Manny. Doon sa Apayao ay katulad kong mga native. Ano ang native na naroon sa Apayao? Is it Ifugao, Igorot, or what? Abutit na ba ang yan, Sir Manny, dahil ang majority ng mga tribal people or cultural minority din sa probinsya po ng Apayao is itong tinatawag natin Isnag tribe. More or less, if I'm not mistaken, they comprise of about 70% of the total population of that province. At kasama po tayo dyan, I belong to that tribe, yung Isnag tribe. Ang pangalawang tribo po na nandun is, although we do not consider
consider Ilocanos as a minor tribe or cultural minority because, di ba, major tribe sila. Pero sila yung pumapangalawa, and then pumapangatlo po ang, yung sabi mo kanina, Igorot, then itong Ifugao, and then Ibanag. Ganun po. Kasi surrounded by Ibanag, itong Cagayan Valley region, yung mostly Ibanag, Bitawit, and other tribes. So, na-mix na culture na po ang Apayao ngayon. Namimiss ko tuloy yung aking lugar. Dahil magkapit bahay tayo, galing ako ng Biskaya eh. Nasa boundary na Isabela at Biskaya, mismo, yung homestead namin. Kaya, na-miss ko tuloy bigla ang aking lugar. Lalo-lalo yung mga kaibigan ko, mga Igorot, mga Ifugao, mga Gaddang, mga Ibanags, Itneg, Itawis. Napakarami kong mga kabarkada riyan, mga ka-eskwela. At any rate, nagagalak ako dahil at least na ipasyal mo kami, naalaman namin kung ano ang nangunguna na tribal sa Apayao. Kung ating aalagatain, napakarami kong tribo kasi. Ako ay tribo ng mga Manobo sa Mindanao at Bagobo. As a matter of fact, naikwento ko nga minsan na ako ay nadap nila na royal blood kaya ako ay dato ng mga Bagobo. Ang mga alam ko dato is dato magsusuwat kalpito. So, marami, namimiss ko. Kaya doon sa aking libro na kalalabas, doon sa aking biography doon, ay sinabi ko nga na ako ay nanggaling sa Luzon, pinanganak ako sa Luzon, naging writer ako ng Mindanao dahil writer ako ng DXMC Davao. Tinatranslate ang mga drama ko sa Cebuano, sa Cebu. So ako'y kabuuan ng bansa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nalibot ko lahat yan. At saka alam mo naman, ang Radyo ng Bayan, dati-rati yan ay Voice of the Philippines. Napakarami kong sinimulan diyan sa Radyo ng Bayan na yan. Noon ay Voice of the Philippines. Sa katunayan, nung unang mag-broadcast ang Voice of the Philippines, unang tinig ang inyong lingkod na narinig. Nung i-turnover ang mga equipment from Voice of America sa Pilipinas at ginawang Voice of the Philippines at kami mga naunang tinig ng Malacanang and then ngayon ay Radyo ng Bayan. Kaya nung banggitin mo si Jan Manalili ay mga nakasama ko yan. Naging reporter ko yan sa programa kong Buhay Gabi noon. Yung sila Al Pedroche na ngayon ay editor-in-chief ng isang napakalaking dyaryo dyan, mga kasama ko lahat yan. So, ang inyong lingkod ay kabuuan ng Pilipinas. Napakarami mga project na sinimulan ko sa Voice of the Philippines. Kung natatandaan ninyo, ito napagkukwentuhan na rin lamang natin, ano? Kung natatandaan ninyo, yung Tour of Luzon ay English dati yan. Ang author ng kung paano naging Tagalog ay ang inyong lingkod. Ginawa kong Tagalog yan. Romiri, Mati, Isirimare, blah, blah, blah. So, aking sinimulan yan sa Tagalog. And then, kung matatandaan ninyo mga Kapilipinas, napakarami kong inintroduce sa Pilipinas. Kung ating pag-uusapan, yung the word EDSA, right? Yung the word EDSA, na kayo na kilalang kilala. EDSA, di ba? EDSA kayo ng EDSA, EDSA ng EDSA. Dati-rati yan ay Epifanio de los Santos Avenue. Mga Kapilipino, nang dahil sa, hindi ko naman sinasabi na ako'y napagaling pero nang dahil sa aking mga project noon, ginawa kong shortcut, ginawa kong EDSA. Mga Kapilipino na ngayon ay lalong kilala sa EDSA. Ginamit yan ng Constabulary Highway Patrol Group nung aking pong ilunsad, yung maglakbay tayo. So, ginamit ko yung mga, sinortcut ko ay Epifanio de los Santos Avenue, naging EDSA, mga Kapilipino. So, marami akong ala-ala sa Pilipinas na kung ating alagatain mga Kapilipino ay talaga namimiss ko at lahat ng mga project ay sinasagawa ng inyong lingkod ngayon ay para sa ating bansa Pilipinas. Ngayon magtungo tayo ulit sa New Zealand. Ikaw ay may programa dyan, right? Yep. May programa sa radyo. Anong himpilan ng inyong radyo dyan sa New Zealand? Bale, Sir Manny, hindi po, himpilan din po sa New Zealand, kundi himpilan din po sa Pilipinas. Bale, ang
ginawa po natin is tumatawag po tayo tuwing time slot ng programa. Doon pa rin po sa Radyo ng Bayan sa DWP Tugigaraw, doon po sa Cagayan North. So what we're doing is, parang dito rin ako na tumatawag live via phone pass, and doon nila ino-on air yung ating boses, yung ating programa during the time slot. It is held every Monday, 3 to 4 o'clock sa Pilipinas, 8 to 9 naman ng gabi sa New Zealand. Ayun. Okay, so inilalive ka through phone pots sa Tugigaraw, Bali. Hindi sa Manila station. Hindi sa Manila. Sa Tugigaraw. Oh, sa Tugigaraw. Pero yung mga nakakakilala po sa inyo may mga naka-assign din yata sa Manila, naririnig nila yung pangalan mo. At nagtataka sila kita, paano daw po kayo nakilala? Sabi ko, technologies already blooming. Isa sa mga dahilan ko bakit natin nakilala ang, hindi natin talagang nakikilala sa pamamagitan ng pag-browse sa internet. Alam mo, ang technology ngayon ay pinaglalapit na lahat. Kaya naman, sinasamantala ng inyong lingkod habang nariyan ang technology na ito, I am grabbing all the opportunity para sa ganun ay maging bahagi tayo sa kaunlaran ng teknolohiyang ito. As a matter of fact, there will be a time na, kasi that was 2002, nung aking sinabi na there will be a time na makikita ninyo ako sa cellphone. Mga ka-Pilipino, that was 2002. Ngayon, nagkatotoo. Sinabi ko na naman, there will be a time na ang internet ay magte-take over sa kalagayan ng mga himpilan ng television. That was 2002, nang sabihin ko mga ka-Pilipino. See, ngayon ay laganap na. Nakikita ninyo si Larry Puputi. Kausap ko mga ka-Pilipino within our broadcast sa loob ng inyong Facebook. So, there will be a time, 10 years from now, mga ka-Pilipino, ang internet television station ay maaaring aagawin niya ang golden age ng TV stations. Ang tawag ko dyan ay golden age. Noon nga ay tinawag kong golden age ng AM radio sa Philippines during my time. Then nagkaroon ng golden age ng FM station nung wala na ako sa Pilipinas. Ngayon ay golden age ng TV station. Mga ka-Pilipino, there will be a time na magkakaroon ng tinatawag na golden age of internet television station. Mark my word. Dahil isipin ninyo mga ka-Pilipino, ngayon pa lang ay nariyan na tayo mga ka-Pilipino after 11 years ng aking i-predict. Mga ka-Pilipino, nariyan tayo. Kailan nagsimula ang web TV? 2003. 2002, nag-eksperimento na ako, nag-o-under na ako. Dial-up pa lamang. Ngayon, mga ka-Pilipino, narito, nasa loob tayo ng Facebook at kausap ko ang 72 countries, mga ka-Pilipino. So, there will be a time, mark my word, na magkakaroon ng golden age ang internet television station. Kaya, sikapin ninyo, mag-research kayo para sa ganun ay kasama kayo sa pag-unlad ng internet television station. At mga ka-Pilipino, isang bagay yan na kahit saan tayo, kita ninyo, nasa loob ng restroom, naglilinis si Super Inday, yung isa sa aking admin, ay nakakausap ko sa live, nagla-live siya doon sa kanyang programa rito, Beso Beso OFW. O, kita ninyo, si Princess Aliyah Qasem, nagpa-follow up siya, nasaan siya? Doon sa kalye-kalye ng Kuwait, mga ka-Pilipino, kausap ko on the air. Hindi lamang radio, kundi with image inset on our TV screen. Kaya mga ka-Pilipino, malayo ang mararating ng internet television station. Kaya ngayon pa man, hindi ko sinasabi na unahan niyo ako dahil nakauna na ako sa inyo eh. Sumabay kayo sa research, mga ka-Pilipino, para sa ganon ay makasama tayo sa pag-unlad dito. Balik tayo sa kinaroonan. Pasensya ka na, napakadaldal kasi si Calpito eh. Saksakan ng daldal to. Kaya mag-butts in ka na lang. Sabi mo, hey!
Sa dami kasi ng aking karanasan, ay napakarami kong may kukwento at maitatayap. Mapunta ka sa Bulaklak, mapunta ka sa Invention, mapunta ka sa kanta, mapunta ka sa... Mga Kapilipino, pinanggalingan natin lahat ang paksaing yan. Kaya, saan man tayo matungo, ay may isasagot ako sa inyo. Sabihin ninyo, sinabi mo ang kanta. Mga Kapilipino, dahil sa ako'y sintonado, nag-compose ako ng 3 kanta, inirelease ko mga Kapilipino, one of these days, mapapanood ninyo, dito, yung kinumpos ko na kanta. 3. Yung isa nga, hindi ko na malaman kung nasaan ko nailagay, pero ganito ang tono nun. Libong palad. Ibig sabihin nun gusto kong itimsong sana yun dito Libong palad, isang mithiin, pagdamay sa kapwa, mo'y laging isipin. Libong palad, isang mithi. Kita ninyo? Libong palad. Nagkatulungan. Kaya naman dyan Pero meron ako lalabas. Team song ng mga OFW na mga babae. Ang title ay Lady Kalpiting. Nagalaw ni Juan yung kanyang teka muna. Nagalaw mo yung iyong Skype, kaya nawala ka sa linya. Teka. Sa daldal kasi ni Kalpito. Teka muna ha. At tawagan natin ulit si Larry Poputi. Mga Kapilipino, dahil nawala siya sa linya. Okay. What am I going to do right now? Nawala. Okay. Paano natin ito? Okay. Ganito gagawin ko. Tatawagan ulit kita, ano? Nawala. Daldal mo kasi Kalpido Kaya, ayan. Yun. Ringing. Hello? Hello, sir. Hello. Nawala ka. Palagay ko nagalaw mo yung connection mo kanina. At any rate, paki-on mo yung video. Wala kang video. Okay, naka-on. Okay. Naka-on na. Hintayin lang natin. Opo, naka-on na. Bakit kaya hindi lumalabas ang picture mo dito sa akin? It's okay, I can't pick it up anyway. Ha? It's okay, I can't pick it up anyway. You can pick it up? I can't pick it up, no. You cannot? Nope, I can't see him. Oh yeah, me too. I cannot see him. Yeah, it's fine. Just go with audio. Okay, alright. So, pagpapatuloy natin, ano? Yung ginagawa diyan ng mga pagtulong sa kapwa at kung paano ka napunta sa Facebook, pwede ba ikwento mo sa amin yon, Larry? Go ahead. Ito, sir, kasi dun sa Facebook, nagkaroon ako ng kaibigan na konektado din ho yata sa iyo. Sino? At ito po ay si, kung niyo po si JP Bilamino, who is also working in a dairy farm. Pero maliban kasi sa kanyang pagtatrabaho sa dairy, meron dito mga, tawag natin dito, racket ba yun? O kaya, tawag na, mga, iba pang ginagawa niya. So, sabi niya, nung nag-usap kami through phone, kasi I was scheduled to having also interviewed within our early program. Kasi ang ginagawa po din natin, nilalapit din po natin, ay nagkakaroon din, naghahanap din tayo ng mga taong i-interviewin natin sa programa natin sa radyo, yung mga taong nagkaroon ng something that could inspire other members of itong tawag natin overseas Pinoy or overseas Philippine workers. Yung mga pamilya po natin na nasa Pilipinas, maririnig nila yung kwento at doon sila nagkakaroon ng inspiration. So doon po kayo nakikilala dahil pamagitan ni JP Bilamino po. Ayun. Ngayon, sa anong grupo ka sa Facebook aktibo para at least ay ma-identify natin yung group mo at maipaabot sa ating mga taga-panood ngayon na nasa 72 countries na mga OFWs na gumagamit ng Facebook?
Okay, Sir Manny, alam mo, hindi ko mabilang yung grupo kung saan na ako member, pero ito lang yung aking maalala. Meron po tayong member din tayo sa isang international banding group. Meron din Filipino in New Zealand group, at yung Freemasons group, yung Southland Filipino Community Club, meron din Tropang Tony, at BKD, VLB, NZ, at yung latest, yung inad po tayo sa grupo ng Migrante International, at yung grupo ng mga OFW po dyan sa Kuwait City. Yan po yung mga grupo na ating pinabibilaan, which is, I'm really very thankful of this group kasi sila po yung nagbibigay ng update kung ano po yung nakikita natin at pwede natin ma-share sa mga iba't ibang kasamahan din po natin. Lalo-lalo, especially yung mga problema po ng mga OFWs na, alam mo, it's very sad to note na pag-feel po natin sa mga pinopost kasi nitong mga grupo po, mayroong mga hinaing pala, mayroong pong mga problema na kanila pong inilalabas. At tayo po ay talagang labis na na-apektuhan dito sa mga problema na pabarating. Especially when it comes to government service na minsan nagkakaroon ng problema, walang serbisyo, hindi matinoong serbisyo ng ating gobyerno para sa kanila at para sa atin. Ayun. Dyan sa New Zealand, mga OFWs, wala bang mga problema na na-encounter sa sweldo, pang-aabuso, pang-mamaltrato ng amo na naibabalita sa New Zealand? Okay, time na yung tanong mo, Sir Manny, because I think last year, October, if I'm not mistaken, meron po, October 27, naglabas po tayo. Ako mismo po yung naglabas ng isang issue tungkol sa concerns ng mga OFW na kung saan nagkaroon po ng mga problema, karamihan yung ating mga nakakausap. So, metap nung pahalagan, tabloid po yung mga ito kasamang Manny. Then, nag-interview po sila mismo sa atin and ako po yung nag-act as spokesperson pero hindi ko inaan ako yung spokesperson. Ako po lang po yung naging bridge o kaya daan kung bakit nailabas itong tinatawag nating problema ng mga OFW. So, na-publish po sa actually front page nung diaryo at meron po tayong mga dito. Ang mga issue po na aming nailabas, at ito yung masasabi kong unforgettable experience dito sa New Zealand kasamang Manny dahil alam mo, nagkaroon ng konting discussion, nagkaroon ng konting, alam mo, disturbo siguro sa mga apektado, lalo na yung mga employer at minsan din, mismo din sa mga kapwa ating Pilipino, but I really did my best na inilabas ito just because concerns talagang ito ever since may concerns na ako sa aking kapwa. So marami silang inilabas lalong-lalo na yung mga at masasabi ko this is a legitimate complaint because it's not only happening to us, hindi rin mismo nangyari sa atin. In fact, yung mga locals nila o yung taga dito, they have almost a 2,000 complaints in 2010 na inilabas nila po ito, yung mga problema nila sa dairy, yung mga employers nila sa dairy companies. Yung mga local, almost 2,000 cases na na-file sa Southland Community Law Center. Ito yung parang tumutulong isang local parang department or agency ng gobyerno dito sa South New Zealand na sila yung tumutugon sa mga reklamo. Sasabihin natin, anong partikular na problema ang naging sanhi para sa ganun ay magkaroon ng headliner yung pag-uusap? Anong partikular na problema sa dairy ito yung mga workers? Go ahead.
Bali po yung, yung type ng, type ng mga, na-publisher is immigrant exploited, and then yung isa naman po ay, tawag dito, conditions no better for some, sabi niya, or exploitation claims list. Kasi ito na-publish ng 3 successive Wednesdays. So, bali, 3 dyaryo nag-publish ng sunod-sunod na week. Ang mga issues na na-raise, which is has been verifiable, meron ng immigration advisor na taga dito sa New Zealand, the only immigration advisor dito sa Southland. Siya din mismo nagpatutuo na these issues are true and legitimate. Una po, yung walking in a month without a day off. Ito po ay nangyari noon, bago po inilabas itong problema sa media o sa dyaryo. Pangalawa po, yung walking overtime with no extra pay. Sobrang pagtatrabaho, or tinatawag natin overtime, pero walang extra pay. Mhm. And then yung pangatlo po, meron yung isa na they are forced to work up to 75 hours a week. And then yung individual employment condition na hindi nasunod or being ignored. And then yung panglima po, yung some don't get pay slip, and then yun, walang ibinibigay ang employer na pay slip. In fact, according to the Department of Labor, yung labor po nila dito, dapat ang employer is obliged in a dependent sa agreement nila na nakalagay sa kontrata ko, they are supposed to give a pay slip doon sa kanilang tauhan o kaya mga empleyado. And they are supposed to keep this record, pay slip contract, na ganon, employment agreement in 6 years. So, wala po yun. So, ang problema po kaya natin itong payslip is that dito po yung basehan ng isang empleyado kung ilang days ang kanyang kukuning annual holiday, because we are entitled to an annual holiday. Ito pong annual holiday po is yung straight na 1 year na pagtatrabaho mo sa isang company, dapat you are given at 28 days or 35 days na libre. You can go home to your country, sasahuran ka, meron ka pa rin sahod, meron ka pa rin bayad while you are on holiday. Pero minsan, wala itong payslip. So, we have no basis. Kung ganyan ka ng complain, minsan, walang basis kasi hindi nag-keep yung employer ng payslip. So, nung inilabas po natin yan, Sir Manny, is nagkaroon ng malaking pagbabago sa dairy industry. In fact, kasi nakialam na rin po ang labor nila at saka yung mga union group dito. At natakot ng medyo konti yung mga employer dahil dahil according to some ito pong sinasabi ng mga workers, kasama natin especially mga Pinoy, minsan pinapauwi na sila ng maaga or wala na po yung overtime. Kung may overtime man, meron na talagang bayad. At meron na rin talagang nagbibigay ng payslip at daily timesheet. Yun po yung pagbabago nung inilabas po natin ito sa media. At sabi ko, I will not stop from doing this as long as, sabi ko naman sa kanila, inireklamo ko ninyo is legitimate, verifiable, kasi kung hindi naman totoo, bakit natin ilalabas? At meron nagsabi, bakit mo pa inilabas sa media? Why don't you go directly to the Department of Labor? Or why don't you go directly to Community Law Center? Minsan kasi po, prior to 2008, meron na kasing problema. Inilabas po nila ito sa Labor, inilabas po nila ito sa Community Law Center, pero minsan hindi na-aaksyonan. So what is the best thing to do? Sabi ko, meron tayong experience sa media. Kung debat mo ito sa media, nagkakaroon talaga ng konting resulta. Yun ang ginawa po natin, Sir Manny. So, ako ay nagagalak na malaman ang iyong isinagawa na panimula para sa ganon ay magkaroon ng makatarungan na pagkilala sa mga manggagawa ng dairy farm. Ngayon, nabanggit mo itong mga nagtatrabaho o manggagawa sa dairy. Ngayon, meron din bang mga domestic helpers na nariyan sa New Zealand
O may mga problema din ba sila na babanggit sa inyo, alam ninyo? Pwedeng malaman kung may mga domestic helpers din dyan? Dito kasi sa New Zealand, Sir Manny, is that I'm sorry to tell you na wala pong mga domestic helpers kasi hindi yata uso yung dito, yung domestic helpers. Meron parang kahalintulad nga yung mga yung mga nursing graduates. Ito yung meron kasing karamihan dito yung merong mga tawag natin caring homes o care homes na parang bahay po ng yung mga nasa medyo may edad na mga Kiwi o kaya mga New Zealander. Doon nila inilalakay sa bahay. So, I don't know if you term this as domestic helpers, but I think mga caregiver. Ang tawag dyan ay caregiver sa mga senior citizen na kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Maaring yan ay mai-apply natin caregiving. Pero sa pangkalahatan, para at least mapipicture natin sa ating mga tagapanood, ang New Zealand ay dyan ay maraming bakahan, mga rancho, right? Opo. O yan ang... Mas marami po ang populasyon ng baka kaysa tao. Kasi New Zealand is only more or less they have 4.5 million. Meron pong mahigit lang 4 na milyong tao. 4.5 million. Minsan, makaramihan pa sa kanila is umaalis ng New Zealand. They go to other countries like Australia, Canada, or sa UK. Kasi New Zealand is part of the Commonwealth country na parang sakop ng Britain o kaya itong Inglaterra. Kaya huwag niyong aapihin yung mga baka dyan. Dahil sa dami nila, mas marami ang bilang nila, baka kayo pagsuswagin diyan. So, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak dahil at least nakatas namin ang sitwasyon dyan sa New Zealand. Sa pangkalahatan ay walang gaanong wala ang domestic helper. Sa halip ay tinatawag na caregiving sa mga senior citizen. At karamihan dyan ay dairy farm workers na kaipala dahil sa iyong advocacy ay nakatulong ka para man din itong mga masasabi natin na hindi makatarungan na pagpapasweldo sa mga nagtutungo rin mga Pilipino ay nagkaroon na ngayon ng pagtinging makabatas at makatarungan. Kaya ako sumasaludo sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong isinasagawa diyan at ako ay nagagalak kung halimbawa ay tumawag ka palagian dito sa ating himpilan at lahat naman ng akin na interview ay binibigyan ko ng authority para man din ay isuot ang media ID ng utusa.tv at sadyang karapat dapat ka napadalhan ko ng media ID para sa ganon ay lalo nating maisakatuparan ng paglilingkod na pambayan sa ating mga ka-OFW diyan sa New Zealand. So, kung meron ka pang nais na idagdag na impormasyon na hindi natin nabanggit at hindi ko na itanong na dapat mong sagutin, nasa iyo ang pagkakataon. Go ahead, Larry. Sir Manny, share yung aking mga plans at future plans. But in fact, this is not already a future plans. In fact, ginagawa ko na po ito while away from our beloved country, Philippines. Meron po tayong meron po akong siguro tatlong advocacy lang, yung environment, yung entrepreneurial at livelihood empowerment at saka yung education. Inuna ko po yung environment kasamang Sir Manny. Pero nung nas ako, talagang paspasan na po yung acting talagang pagsasalita. In fact, ginagawa ko ito as an example. Pupunta tayo sa mga eskwelahan, nagtatanim ng, ng mga kahoy, mga talagang puno na pwede nating can prevent soil erosion, degradation, yung pag-preserve ng ating wildlife species, yung flora and fauna. Meron pa nga akong sabi nila sa akin, ano bang ginagawa mo? Pinagsasalita ng ilog mong pangalagaan, isda, padamihin. Kasi in fact,
Alam mo, pag nag-educate kasi tayo ng mga tao on preserving our environment, hindi kasi minsan hindi naiintindihan ng ating yung mga medyo matatanda na. Because wala na kami dyan na pagdating ng programa na yan, yung advocacy na yan. Pero they do not think na meron pa silang mga anak, meron pa silang mga apo. So, inuna ko yung environment, which is I'm still doing this while away from our beloved country. Pangalawa yung entrepreneurial at livelihood empowerment. Alam mo, in fact, sana matulungan niya ako dito, Sir Manny. I am on the process of finishing a book kasi nasusulat din po ako ng libro, yung parang livestock, an OFW guide livestock farming. Parang ito yung guidebook po na ating ipapakita soon na for our returning OFW. Karamihan din sa ating OFW, uuwi din yan, no, sa ating bansa. At siguro pag merong konting naipon dito sa abroad, they can start with their livelihood project, with their business, kung ano pong klase ng business. At ito po yung ginagawa natin to help them. At yung libro pong ginagawa natin ngayon is something that hindi siya technical in nature, wala yung mga technical na word. Gusto ko nga talagang gaya ng ginagawa mo na meron yung hula hoop, which is hindi ko pa nabasa pero nababasa ko na pangmasa yung kanyang dating because anybody can relate to it. Yun po yung ginagawa natin at yung nagtuturo din po tayo ng mga ibang alternative na livelihood wherein yung mga OFW mabigyan po ng parang education on how to save, invest their money. Kasi ang hirap pong magtrabaho sa abroad at mawala lang bigla o kaya hindi dahil wala kulang po tayo ng tinatawag na wealth belief. Gastos dito, hindi natin isip na tayo po ay tatanda, tayo po ay talagang uuwi ng Pilipinas at mag-start from scratch. Kaya kung hindi natin pong pagpangalagaan yung ating savings dito sa abroad, ay I'm sure, mahihirapan tayo at babalik pa rin tayo. At gusto ko rin ito, kaya ko sinabi education kasamang money, Sir Manny, dahil one way of doing this is kailangan natin yung isip kasi ng tayo kasi medyo naipanganak tayo ng medyo mahirap. Ako, inaamin ko. Ang kasi natin is lalaki ka din na mahirap. Dapat baguhin na natin. We should among us should now have this thinking na magiging entrepreneur. So, dahil ng mga Chinese parents, di ba, sabi nyo sa anak nila, bilisan mo yan, magtinda ka pa. Ang sa atin kasi, ang typical na Filipino parents, yung sabi sa anak, bilisan mo, mag-aral ka ng mabuti dahil pagkatapos mo, ikaw ay maghanap ng trabaho, na magiging empleyado, magiging pag-iisip. Which is, medyo dapat baguhin na natin yung pag-iisip. Lahat po sana, lalo itong OFW, tayo mga OFW, magkaroon na ng kaisipan na hindi na po sana tayo mismo tutulong sa pag-angat ng ating bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga livelihood project, mag-introduce ng business. Tayo na po ang mismong manungunan, tayo na po mismo ang mag-create ng employment sa ating bansa. At yung ating last advocacy, which I'm still doing, is yung scholarship program sa mga estudyante sa amin. Naghahanap po tayo ng mga katay-up, yung tumutulong tayo sa mga estudyante na gustong willing na magiging entrepreneur or gustong mag-earn while they are studying. Yun po yung ating advocacy. So, bali tatlo lahat, ang iyong advocacy, environment, entrepreneurship, at scholarship. At ako nagagalak dahil at least sana lahat ng mga ka-OFW natin ay mayroong nasa sa kaisipan na nakatutok sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Nagagalak ako dahil at least napag-usapan natin ang mga mahalagang paksayan na dapat nating makataas mula sa iyo. So, nasa iyong pagkakataon para sa mga panghuling pananalita bago tayo pansamantalang magpaalam. Go ahead.
Opo, unang-una sa Manny, gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagkakataon ito at alam mo, it's a pleasure and a privilege na kayo po ay yung aking nakaugnayan at na nakilala. Alam mo, malaking pagkakataon po ito na ating maisiwalat yung ating advocacy kasi yung Otusa TV mo, I'm sure, sabi mo, 72 countries na nakikinig, 100 countries na nanonood, nakikinig sa YouTube, malaki na po ito. At ito po ay hindi natin pwedeng may yung mga advocacy natin kung wala po ang media. At sa pamamagitan po ninyo, ako po ay nagpapasalamat. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng tagapanood sa 72 countries at sa Facebook at 72 countries sa pamamagitan po ng YouTube. Maraming salamat po at hanggang sa muli po. Larry Puputi mula sa New Zealand, ating pong direktamente nakaugnay dito sa paglilingkod ng pambayan ng Utusa.tv, ang kauna-unahan sa mundo na nagbo-broadcast na internet television station sa loob ng inyong Facebook. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calvite po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay.